bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning.
Good morning, Jesus! Good morning. Morning, everybody! Thank Jesus every time. You've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you've got to do, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousy, no more fears. Reach out, reach out. Thank Jesus every time. You've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you've got to do, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousy, no more fears. Reach out, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out, reach out. Thank Jesus every time. You've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you've got to do, reach out, reach out, reach out. Magandang Lunes ng umaga, mga kapatid. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Sige po, Sister Maripas, tayo mananalangin muna. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we glorify your name. We thank you for this wonderful day. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, at alam namin sa araw na to, maraming magandang mangyayari, Panginoon. Ikaw ang lagi namin kasama at lagi mo kaming sinasamahan sa lahat na aming ginagawa. At sa oras na ito, Panginoon, maluwalhati ang iyong banal na pangalan, pangunahan mo po kami. Your double portion of anointing be upon us, O Lord, sa mga gagamitin mo mula sa oras na ito. We love you, Lord, and we thank you for everything. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Lord. Ang ating pong VOTD, Romans 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy,
acceptable to God, which is your reasonable service. Sa New King James Version po yun. Actually po, kahapon di ba nandun tayo sa pleasing God? Ito po ay kasali pa rin po on how to please the Lord. At ito rin po ang aking life verse. Kaya gusto ko rin pong i-share sa inyo. So ang sabi rito, present your bodies a living sacrifice. Ang ginamit po kasi rito sa Greek na verb po, ng present po rito, ang ibig sabihin niya is to place a person or object at another's disposal. So, kapag pinresent mo ang body mo sa Panginoon, ang ibig sabihin, binibigay mo na po sa Kanya yung authority over you na pwede kanyang gamitin, pwede niyang gawin sa'yo kung ano ang pinapasya niya na gagawin at ipapagawa rin sa'yo. So yun po yung pagpipresent dito na sinasabi. Ngayon, ang sabi niya, present your bodies. Yung offering po ng bodies natin dito ay hindi po yung ating mga bodily looks. Na pagka mataba ka, hindi ka na pwedeng mag-present ng, napatingin lang ako, gano'n. Oo. Nakatingin, tari. Sige, ako na lang. Nakapag mataba ka, hindi ka na pwede. O kaya pag super payat ka, hindi pwede. Hindi po ito yung bodily looks na sinasabi rito, but our bodily behavior. Yun po ang importante kay Lord. Hindi po may impress si Lord kapag ka sexy ka. Hindi rin may impress si Lord kapag ka mamasel ka. Hindi po yun doon. Ang sinasabi po dito ay yung bodily behavior. Yun ang kailangan po nating i-present sa Panginoon na sinasabi rito. The way we act. Kasi po, the body is given to us to make visible the beauty of Christ. Hindi yung beauty mo o hindi yung kung ano man. But binigay sa atin yung katawan na ito para maging visible ang beauty ng Diyos through us. Yun po ang sinasabi ritong pag-present your bodies. Kasi ang katawan po natin is given, sabi ko nga, to make visible the beauty of Christ. Hindi po siya nagsashine through your muscles and curves, hindi po, but through your behavior. Tapos, sabi niya rito, living. Ang akala ko po nun, itong living sacrifice, yung buhay na sacrifice. Ang sinasabi po para ritong living ay yung pamumuhay. Hindi yung buhay na sacrifice, kung hindi yung pamumuhay mo ang ipipresent mo sa Panginoon. Ibig sabihin dito, nung sinabi po ito ni Paul, he has in mind your lifestyle, our lifestyle. Yon ang isang sacrifice na ipipresent natin sa Kanya. Ibig sabihin rin po nito, yung every act of our body in living is an act of worship sa Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo sa ibinigay sa iyong katawan, yon ang sinasabi po rito. Kaya kung ito po ay isang living sacrifice na i-offer natin sa Panginoon, dapat po dito makita ang how precious Christ is sa ating buhay. Ang makita siya, hindi ikaw. Para makita po nila ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos through you. Okay? Hindi ikaw yung nakikita. Dapat nakikita nila ang Diyos sa every act na ginagawa mo po. Ngayon, sabi, present it as holy. Okay. Ang sinasabi po ritong holy, you present every part of your body, every member, ibig sabihin, your eyes, your tongue, your hands, your feet, give your body to do righteousness, not sin. So, inalis tayo doon. Kaya kapag kami nakikita sa atin na hindi maganda, hindi natin napipresent yung body natin as a living sacrifice, holy, ang sabi po rito. So, hindi nakikita ang kabanalan kapag ang ginagawa natin ay hindi kay Lord. So, dapat, hindi po natin siya ginagamit sa unrighteousness. Every member, kaya nga 'di ba, ang sabi sa Matthew, kung ang mata mo nag-aano sa iyo na
siya ang nagiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo. Hindi ba mga kapatid? So kailangan every part, every member of our body, kailangan maging holy. Sa mata, ano ba yung mga tinitignan mo? Tumitingin ka pa ba sa mga malalaswa? Sa tenga? Pinakikinggan mo ba yung mga nakaka-build up lang ng faith mo? Di ba? Sa bibig, ang mga salita mo ba nakaka-edify ng iba? Yung mga ganun po. So dapat yan, ibibigay natin kay Lord as holy sacrifice. Doon lamang po siya magiging acceptable. Kapag ibinigay natin siya as living sacrifice sa Panginoon. So wag natin siyang gamitin sa kasalanan. So ito pong Romans 12:1 na to, dalawang bagay ang gustong iparating sa atin ni Paul dito. Ang una po, Christ will be honored in my body whether by life or by death. Yan po ay nakalagay sa Philippians 1:20. At ang pangalawa dito ay makikita rin po natin sa 1 Corinthians 6:19-20 na you are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. So, tinawag po tayo ng Panginoon para sa lahat ng mga nabanggit ko. Tandaan natin yun, wag natin kakalimutan para maging aware po tayo na lahat ng sasabihin pala natin, lahat ng papakinggan, lahat ng titignan natin, lahat ng i-act natin, kailangan po makita ang kagandahan ng Diyos sa atin. So, tanungin natin yung sarili natin every day para lagi tayong nagpapa-examine kay Lord. Pag tinignan kaya ako ng ibang tao, nakikita kaya si Kristo sa buhay ko? Yun. Pag narinig kaya ako ng mga tao na nagsalita, maririnig kaya nila si Kristo sa mga salita ko? Ganun po palagi para maging aware tayo every moment na kailangan yung buong katauhan natin nagbibigay ng glory sa Panginoon. Amen. Okay. Siya nga po pala, ang nag-request po ng unang kanta natin ay si Bunso nila Pastor. Si Brother Christian yes. Bartolome. Yan. Oo, nanonood lagi si Ichan eh. Opo. Ngayon, today is your birthday. Wow, happy Sister birthday. Sally, hindi ko makita yung iyong message. Sige, today is your birthday, si Brother Arvin. Orubia. Yes, happy Ayan, birthday. inaanak ko yan. Brother Arvin. Happy birthday. Ayan. At saka si Sister Feli Feli. Calderon. Sister ng taga Feli Bulacan. Calderon. Happy Ayan. birthday din. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Okay. So kanina ang nag-request ay si Brother Ichan. Ang pangalawang awitin naman po ay Lord, you are so good. Ayan. Ang nag-request naman po ay si Brother Odette. Sister Ay, Odette Sister Ana Odette. ng Makati at Sister- Sister Edwina Kawilan. Amen. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I'd like to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I'd like to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. You are my healer. You are my peace. You are my everything, oh God. To
Thank you, Lord. Maganda naman tong sinabi ni Sister Lina. Sabi niya, finally, may bagong umaga at natapos ang buwan ng Mayo na tayong lahat ay ligtas. Amen. Welcome sa buwan ng Hunyo, sagana sa pagpapala. Magandang Amen. yan. Magandang faith yan na kailangan nating sundan. Mga kapatid? Amen. Okay, ang susunod naman po na request ay... Sister Laura Danganan, kanta niya po ay Ang Buhay Ko'y Alay Sa'yo. Ang buhay ko alay sa'yo. Di mawawalay sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Di mawawalay, Panginoon. Ang buhay ko alay sa'yo. Di mawawalay sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Di mawawala, di mababago, Panginoon. Ako'y sa'yo. Maraming salamat, mga kapatid. Okay. Ngayon po, antayin lang natin at ang mga 100% ay meron ding awitin na ipipresent sa atin. So, thank you Lord po. At ngayon ay umpisa ng trabaho sa ibang mga kumpanya. Mag-ingat po, mga kapatid. Ingatan po tayong lahat ni Lord sa mga kanya-kanyang trabaho hanggang sa makabalik sa kanilang mga tahanan. Ngayon naman po, ang huling awitin natin ay request po ni Sister Rose Iwata at si Sister Tess de los Santos kasi uray sa buhay sa TIB. So, Sister Rose Iwata at si Sister Tess de los Santos. Okay. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. At ito po ay aawitin sa atin ng 100% sisters. Pa
Panginoon ay walang hanggan. Tunay, tunay na ako'y tinawag mo. Tunay, tunay na ako'y pinili mo. Tunay, tunay na ako'y minamahal mo. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Tunay, tunay na ako'y tinawag mo. Tunay, tunay na ako'y pinili mo. Tunay, tunay na ako'y minamahal mo. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. O, di ba? More daw, more. Oo, yan ang 100% sisters. Bakit daw? Si pastor na pong magpapaliwanag dahil siya po ang gumawa, nagbigay ng pangalan noon na 100%. Bago ang lahat, good morning, Jesus. Ano, ha? I would like to thank my sponsor, James. And I would like to thank my brother, Christian, for requesting that song. Ano yung tanong? Bakit 100%? Bago ko sagitin yan, again, si Brother Christian, tuloy-tuloy lang tayo kay Lord. At meron kang love studio. Alam mo ba, nung nakita ko yung love studio mo, LAB, sabi ko kay Sister Ria, Ligaya, Agkawili, Bartolome. At sabi ko nga, ano ba to? Suggestion ng kapatid. Kami may voice lesson. Hingi ka kay Baby Concepcion ng tips sa paggamit ng boses. O kaya, may YouTube naman dyan na para yung may boses kasi, lahat naman daw tayo, sabi nga ni Sister Ginaina, kailangan lang tamang gamitin. Mataas ang boses, pero, suggestion lang. At, glory to God, ha? So, eto na yung nag-sponsor sa akin. Ang tanong? Bakit 100%? Kasi, pag sinabi kong 20%, baka naman naisip ko ako rin naman 20%. Pagka tinawag ka bang senior, sumasama ba ang loob mo? O alam niyo ba sa Comfy ngayon, marami nang gustong maging senior. Yung iba nga, 55 pa lang, 56. Gusto na nila senior. Alam niyo kung bakit? Ang dami daw benefits. Ayan. Kaya ako naman nasabing 100% kung tawagin silang di 20%, so seniors kagad. Ang 100% in their service with the Lord, kahit na kami ay senior na. Ayun ang istorya behind doon sa mga pangalan nung binigay ni Lord sa ating mga Comfy worshipers. Pwede rin singers, pero dahil ang ating mga inaawit, ang mga lyrics niyan ay parangal sa Panginoon Diyos and edification of the body of Christ. So,
yan tayo ay we impart the Word of God in the lives ng makakarinig. And that Word will minister to them. Kaya tayo, mga umaawit kay Lord, ay worshipers. Ayan, ano, ha? Ayan, okay. Haba, ano? Hindi naman, okay. Hindi naman. Oh. Okay. Mga kapatid, bago tayo magsimula po, ano nyo na po ulit yung mga questions ninyo, ha? Ito na po yung ating part 2. Kasi hindi nga nasagot lahat yung iba. So, sabihin nyo na po yung mga questions ninyo. Pero bago po tayo dumako doon, meron po muna tayong isang pamilya, actually mag-ama. Sila po ay sa Comfy, Illinois natin. At si Leona, siyempre nasa Amerika sila. Dito sa atin, Leona. Oo. Si Leona, ay nag-graduate at 18th birthday niya. At saka nag-graduate ba siya? At meron po siyang love offering sa Panginoon. Alam niyo, naghahanap talaga tayo rito ng talent na ganito. Yung pala, nandun sa ating Comfy, Illinois. Sige po, panoorin muna po natin ang love offering ng mag-ama. Si Sister Leona at si Brother Leo. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Philippines. I'm Leo. I'm Leona. We offer this music to the Lord and all the Comfy workers in the Philippines. And praise the Lord. And the title of our song is Praising the Lord in Tagalog, Pupurihin Kita.
Thank you, Lord, Brother Leo and Sister Leona. Alam nyo, nakakatuwa tong family na to. Kasama, sila yung nasa music ministry natin sa Comfy, Illinois. Yan. At lagi silang nanonood. Tapos, nagpapadala sila lagi ng love offering nila. Maraming salamat, mga kapatid. Yan. Alam nyo po ba, itong ating live streaming na to, ang daming naging pagpapala. Hindi. Yung yung nag-violin, Alam ko, meron nag-aaral sa Comfy, si Essie, nagva-violin, ha? So, welcome lahat ng mga iba't ibang instrumento. Nasa awit 150 naman yan. Probably tomorrow, meron akong surprise sa inyo na merong isang klaseng tunog. Actually, dalawa sila Yung isa taga Baguio ito na kakaibang tunog at yung isa naman dito, anak ng isang worker. Pero hindi ko sasabihin. Meron silang instrumento na kakaibang tunog. Dalawa sila Nakita ko na to sa ating anak ng ating member sa Baguio. At dito, meron din tayong anak ng worker na may kakaibang tunog. Bukas, pag pinagpala, papakita natin sa inyo yung mga instrumento for the glory of God. Ha? Oo. Amen. Tapos, meron pong sharer tayo. Kaya lang hindi nag-video kasi. Pero nakakatuwa po ang mga pagpapala ng ating mga kapatiran. At ito po ay sinishare din sa atin para po makasama po nila tayo sa pananalangin. Ito po ay padala po ni Sister S.P. Sahul. Okay? Ang sabi po rito, Good morning, Jesus. Sister Ria, pwede bang i-share itong message ko? Okay. Gusto daw pong magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Last May 28, Thursday, nakatanggap po ako ng text kay Brother June Alaba. Si Brother June Alaba na taga-East, na anak ni Nanay Nene. Kapatid ko na nasa Saudi as company nurse. Kasi meron na daw po silang kasama na hindi Pinoy na sa tingin niya ay positive sa COVID dahil sa mga signs. Along the way, sa hospital, nag-message siya sa akin asking for prayers. At agad akong nag-text sa iyo at sa ilang kapatiran for prayers and claimed the COVID result to be negative. Madami po sila for COVID test, lahat ng may close contact. Isang bus daw sila. Nakalimutan ko ang exact number. After 2 days, May 30, Saturday, lumabas ang result. Sabi niya, ate, both good and bad news. Good news dahil wala daw siyang nararamdaman, malakas siya. At bad news dahil sa 4 na positive, kasama siya. Asymptomatic. So, pinag-self-quarantine sila same day. Sa news kagabi, nabalita yung mga OFW sa Saudi na kawawa ang kalagayan. Merong hindi ma-confine sa hospital na mismong pinapasukan. So kagabi din, agad akong tumawag kay Brother June. Mahirap matawagan si Brother June kasi mahina ang signal sa site nila. Pero glory to God kasi na-contact ko agad siya. Miracle yun kasi first time na na-contact na maganda ang signal. Sabi niya, maayos naman ang kalagayan niya. Pinakita niya yung room niya na mas malaki, maayos at may sariling sala, dining, amenities at daming supply ng pagkain. Fruits, juices, vitamins, kumpleto kaysa usual meal nila. At isa pa, may free wifi. Kaya pala agad ko siyang nakontak. Sabi niya, thank you Lord, kasi napaganda pa ang accommodation niya at kumpleto na ang tulog niya. Natuwa naman po kami dito sa bahay dahil nung nakita namin siya, blessed na blessed ang kalagayan despite the bad news. Mas malaki si Lord kaysa anumang uri ng virus. Glory to God at hingi po ng patuloy na prayers from Comfy family na yung second test niya ay mag-negative na.
at maging maayos din ang kalagayan ng ibang OFW sa Saudi Arabia in Jesus' name. Sa Malakay 4:2, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo. Gaya ng sinag ng araw, lulundag kayo sa tuwa parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Thank you, Lord, for the word of promises. Jesus is victorious and never fails. Amen. Thank you, Lord. So, nakita po natin, no, ang pananaw ng nasa Panginoon ay kakaiba talaga. Meron pa rin po tayong, ipag-pray natin sila, mga kapatid. Ha? Kaya po ito isinishare para po marami ang magdasal. Sama-sama po tayong magdasal para sa kanila. At isama po natin din si Nanay Piring na nasa Amerika. Okay? Sama po natin sa prayer kasi si Nanay Piring ay nasa ICU at in-intubate na. The other day, okay yung BP niya, wala na siyang lagnat. Pero kaninang umaga, meron na tumaas ang BP niya, tapos nilagnat siya ulit. Anyway, wala man doon yung anak niya na sila Sister Cecil. Alam ko, hindi siya iniiwan ni Lord. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Ano mang sitwasyon, lagi po niya tayong, kasi pangako po niya yun eh. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan or pababayaan man lang. Kaya alam ko, kasama po nila si Lord, Brother June Alaba, si Nanay Piring, at ang iba pong mga kamag-anak ng mga members natin na nasa malayong lugar, nasa kanila, na positive din po. Kaya ipagpe-pray po natin sila. Pwede ba? Hallelujah. Okay. Bago tayo magdasal, mga kapatid, itong pandemic, alam ko na maraming mga why, Pero pag instead of why, how about what? Yung bang ano ba ang gustong ipakita ni Lord sa mga tao sa lupa? Ayan, Siyempre, meron namang may nagkaroon ng COVID-19 at yung iba ay nawala na dito sa lupa. So, maaaring siyempre mga why, pero pangkalahatan, halimbawa sa buong mundo, how about what does God want to show the whole world? So yun, ako yan, imbis na why, what, pag-pray natin again ang mga nagaganap sa buong mundo at marami namang mga nabungang maganda, lalo na tayo na nasa Panginoon Diyos, meron kasi tayong spiritual eye. Sa 1 Corinthians 10, 1 Corinthians 2, 10 to 11 na yung we have the Spirit, kaya yung searching ng mind of Christ, which is the Word of God, meron tayong wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ako, by God's grace, pwede na kasing lumabas at pwede na magtrabaho yung iba. Yung bilin sa atin ng, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa pangkalahatan sa buong mundo, mag-wear ng mask, social distancing, maghugas ng kamay, kasi pag nagtrabaho na uli lahat, tapos uuwi kayo sa bahay,
So, mag-ingat. Mag-wear ng mask pa rin, maghugas pa rin ng kamay. Tapos, kung wala naman talagang, ang nakita ko dito, yung basic needs ng tao, ang ipinakikita rin sa atin ng Panginoon Diyos. Ano ba ang basic need? Food, shelter. So, of course, andyan yung ating work. So, yung mga ibang bagay na mga luxuries, yung hindi naman kailangan. So, yun ang itinuturo kasi minsan nakikita ko ang mga tao ay nababaon sa utang dahil nakikita nila yung mga magagandang bagay na gustong bilhin. Yung capacity naman, siyempre may trabaho kaya hindi pa nakukuha yung kanyang kikitain, ay magbabayad na kagad siya doon sa kanyang credit card. So, ang nakita ko, ano ba kailangan ng tao? Pagkain tsaka shelter. So kung ikaw ay merong bahay at may pagkain, yun ang isa. At pagkarami-rami pang ipinakikita ng Panginoon Diyos na hindi kaya ng tao, ang kailangan natin si Lord. Yung bang pamumuhay dito sa lupa ay mahantong doon sa pangalawang Kronika 7:14. Kasi ang naging pamumuhay natin dito sa lupa, pag tinignan mo, ay medyo parang merong unrest and chaos. Hindi lamang pag nakita nyo ang mga news, pagpe-pray din natin yung mga ibang bansa. So isama natin, ako nakita ko dito sa Pilipinas ang mga pagpapala, nagtulungan lahat, ang lahat ng sektor. Hindi lang yon, yung mga merong kaya, itinulong nila sa mga walang kakayanan. So sa atin, sa Pilipinas, bibigyan, pag-pray natin yung 1 Kings 3 na magkaroon ng wisdom ang mga rulers sa bawat state, wisdom that comes from God, which is His Word, will be the principle in their lives. Sa atin dito, ang sabi ng mga ibang bansa, tayo daw ay developing country. Thank you, Lord. Kasi nung araw, ang tawag sa atin, third world country. Pero dahil dito, makikita natin na ang daming mga alam ko na ginagawa na ng ating pamunuan ang pagtulong sa mga Pilipino. At marami silang mga proyekto para sa pamumuhay para maangat ang tayong mga Pilipino. Glory to God. Alam ko na alam na ang kanilang gagawin, At pag-pray natin lagi na wisdom sa mga rulers of this world, wisdom from the Word of God. At pag-pray natin itong Malakay 4:2 na lahat ng ating mga kapwa Pilipino na kung sakaling nasuong o nandito sa kalagayan ng COVID-19, ang ating Panginoon Diyos ang ating tulong at magaganap ito by the grace of God na papagalingin ni Lord dahil siya'y mahabaging Diyos, hindi lamang sa Pilipino, pati dun sa kaguluhan sa parte ng Amerika na bibigyan ng wisdom ni Lord ang kanilang mga political leaders on how to solve the situation based on the Word of God. So let us pray na lahat ng mga rulers of the world will acknowledge the supremacy of our Lord Jesus Christ, that He alone can solve any problem here on earth. So let us also pray na ang mga tao mabago ang puso at tanggapin si Jesus Christ. Kasi hanggat hindi nababago ang puso at hanggat hindi tinatanggap si Jesus Christ, yung mga nagiging pamamaraan, kung yan man ay mga makakabuti, mas mainam na magkaroon ng born again Christians or born of the Spirit, yung mga individuals dito sa lupa na
tanggapin si Jesus Christ as their personal Lord and Savior, yun ang nakita kong ating ipinangangaral sa lahat ng dako. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Ito po mga kapatid, meron pa akong babasahin na naging ano po nitong ating live streaming na to. Meron po tayong isang member dati, si Brother Armando Balahadja. Natatandaan niyo po yun, ano? Lagi siyang uma-attend nun sa Vista Verde. Jade Vine. Hindi sa Vista Verde. Sa Vista Verde Prayer Group siya, sa May Kaibiga. Siya po ay naging member 1996 hanggang year 2000. Kasi pumunta na sila ng Amerika after nun. Kahapon natuwa siya. Una muna, after 20 years, ibinalik daw po siya ni Lord sa Comfy through live streaming. 20 years? 20 years na kasi siya. Tapos kahapon nakita niya si Sister Venus, tuwan-tuwa siya. Oo. Sabi niya, si Sister Venus, preacher na pala. Sabi niya. Tapos, natatandaan ka daw niya, maliit na babae. Maliit pa rin siya ngayon. So, tinatanong niya kung buhay pa si Sister Lita at si Nanay Crisanta. Oo, sabi ko si Sister Lita, si Nanay Crisanta na kay Lord na. So, imagine niyo po, after 20 years, dahil napunta na nga ng Amerika, na walay sa Comfy. Tapos ngayon, ibinalik daw po siya ni Lord sa Comfy dahil nga dito sa live streaming na to. At pagkatapos, si Sister Carmen Mahia, alam niyo po, everyday talaga to si Sister Carmen, di siya nag-a-absent. Siya po ay byuda na. Tapos, from Batangas, napunta siya ng Sampaloc. Tapos kahapon, yung kanta niyo daw ni Pastor Arnold, ito ang kanyang message. Brother Arnold, please share mo naman sa akin yung title at lyrics ng kinanta niyo ni Pastor Alex, yung Sacrifice. Sabi niya, thank you Lord. Miss ka na daw ni... Alam mo ba na ang ganda ng boses ni Arnold? Oo nga. Hindi dinig na dinig niya. Walang sound nung pinanood namin. Oo. Pero wala naman tayong bine-blame. It was allowed by God para marinig ang boses ko. Okay ba yun? Ano pa? Ano ba gusto mong kantahin ko? Mamaya na. Wag na. Okay. Sabi niya, tuwang-tuwa siya kapag kumakanta ka sa ating live streaming. Sino? Ako daw? Hindi, si Ay, Arnold. si Arnold pala. Miss ka na daw ni JP, estudyante mo, sa keyboard, sabi niya. JP, apo niya. Na-assign kasi si Brother Arnold doon sa prayer meeting nila. So tuwang-tuwa siya kapag kumakanta ka sa ating live streaming. No, kailangan pala lagi kang kumanta. Oo, kahit na hindi madinig, ano? Sabi niya, ang saya-saya naman ng Comfy. Sabi ko, laging pinasasaya ni Lord ang mga anak niya. Apo daw niya po yun. Bastang maaga siyang nakalabas ng school, humahabol siya ng prayer meeting daw. Yun, nung nagpa-prayer meeting pa tayo. So, thank you Lord po. At itong ating live streaming ay maraming nagiging pagpapala na idudulot sa ating mga kapatiran. Lalo na yung mga nasa abroad na. Diba, pag napunta na kasi ng ibang bansa, tapos walang Comfy doon, namimiss daw nila ng sobra. Ngayon, itong live streaming natin, natuwa sila kasi parang nandyan na lang daw ulit si Comfy. Kaya thank you Lord. Thank you Lord. So, yun po ang mga sharing ng ating mga kapatiran. Ngayon naman po, bilang pagpapatuloy po nung ating wala ng oras ulit. 9 pa lang. 9 something. Yung kasing piniem na question dito kay Pastor Alex, papaano daw po kayo tinawag ni Lord? At ano daw, ibig niya sabihin, nasaan daw po kayo noon? Bakit kayo tinawag ni Lord? Anong kalagayan nung tinawag kayo ni Lord? Okay, kahapon na banggit ni Brother Michael Cecilio yung briefly yung kanyang pagbabahagi.
andun ako sa sa Ermita. So, more than a decade ako doon na lugar. So, alam niyo naman ang lugar ng Ermita. Kaya doon yung aking teenager hanggang medyo late 20s, andun ako. So, ganong yung aking uri ng pamumuhay hanggat yung mga elders natin, katulad ng sabi ni Brother Michael na kasama rin siya, pumupunta sila doon sa likod ng nightclub, Cocktail Lounge. So, at pinagpe-pray ako pala. Ang una, dadalan lang ako ng something. Ako naman, nagmamadali. Dahil may trabaho, bibigyan ko lang sila ng pera, tapos papaalisin ko na ang mga mami. So, wala silang tigil doon na punta ng punta until finally na yung nasabi ko nga kahapon na para bang sukdulan na para bang what's next. Kasi kung sa pleasure, okay na sa tingin ko. Sa finances, okay naman. Pero parang ito lang ba? Parang ganon. Then come to a point na dahil alam nyo naman ang buhay sa nightclub, ay nasuong din tayo sa bisyong hindi maganda hanggang sa nananaginip ako ng mga nakakatakot. So, hindi ako natutulog ng pagsikat ng araw, tsaka lang ako natutulog. Kasi pag natulog ako ng madilim, everyday, mananaginip ako ng mga nakakatakot. Isipin nyo na lahat yung nakakatakot. Sinaksak, nahulog sa malalim na lugar na endless, tapos hahabulin ka ng mga monster, tapos mga puno, kakainin ka, something na palagang mga weird. So, hindi na ako nakakatulog noon. So, I come to a point na meron binigay sa akin maliit na Bible ang mami at sabi, tawagin lang daw ang pangalan ni Jesucristo. Hindi ko naman alam na sa Acts 4:12 pala yon. So, every time na ako'y, parang everyday pwede na ako mamatay dahil sa bangungot. Dahil kita ko lahat yung kapaligiran pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa itong maliit na Bible na naging nakalagay sa ulo ko, nakalagay sa bulsa ko, kahit saan ako pumunta. Tapos, tuwing mananaginip ako ngayon, limbawa gabi, hindi sinasadya, matutulog ako, madilim, mananaginip ako, dilat ako, parang kita ko lahat, pero hindi ako makagalaw. So sabi ko, patay na siguro ako nito. Naalala ko yung, banggitin yung pangalan ni Jesus. So every time na, hindi lang isa, many occasions, pag binabangungot ako, pagbanggit ko yung name of Jesus, nagigising ako. So, then I decide na, maski nga sa, powerful yung word ni Jesus, maski sa panaginip, halimbawa, mananaginip ako ng mga lastly things, pagka nagpray ako, dahil pabalik-balik na nga ako, nakakasama na ako sa pasilip-silip, bigla na lang pag-pray ko ng Lord Jesus, mapupunta ako sa prayer meeting. So, ganun ka-powerful kahit na sa panaginip mo na mga demonyo o mga lustful things, so on and so forth. Pag binanggit mo si Lord, ibabalik ka sa, ito totoong naganap sa akin to na ganun ka-powerful. Kaya nga, every knee shall bow, every tongue sa heaven, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ganun kapangyarihan yung word na Jesus. Ano yung life verse mo, Beb? Yun na nga, yung nung isang araw, yung Psalm 37:4 na seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Kasi yung happiness ko noon temporal dito sa world. Pero at that point in time, siyempre, ini-enjoy mo yung buhay ng laman kasi wala ka naman salita ng Diyos. So, ignorance of the Word of God, maraming napapahamak. So, ngayon, kaya yung faith by hearing, kaya nga sineshare natin yung Word of God. It is the power of God to change lives. Ayan, okay. Ang isang question po, how long have you been married? Kinasal po kami 1990. So, 30? Tama ba? 30.
30 years na tayong kasal. 3 decades. Oo. So, 3 dekada na po kaming kasal. 30 years Pero ang na pala sabi nila, kami. ang sabi lang nila, parang kailan lang. kasi kung tutuusin, pag kaya sabi ko sa inyo nung unang panahon, nung nakaraan linggo, padala nyo naman ako ng mga itsura ko. Kasi ang totoo, ang sabi nyo, ako'y mas bata ngayon. Kaya okay lang. Mga jacket nyo, hintayin nyo na lang. Hindi, oo nga. Sa lahat ng mga nakakita kasi, di ba dati grabe, no? Nakakatakot talaga yung tsura niya. Alin? Ano, no? Yung buhok. Hindi kasi, di ba, ang laki. Tapos, Ba't naman nakakatakot? hindi sabi ko, Kala ko nagsabi. nakakatakute. Kung nagsabi nun, natatakot sila sa'yo. Kasi nga, 220 pounds, balbasarado, ang buhok hanggang dito, tapos naka-leather jacket, nakamotor. Oh, sino ba namang hindi tatakbo pag nakasalubong? Pero alam nyo ba na sa mundo, ano yun, big time, tsaka sikat. Kaya, oo. Tsaka pagka nakaganong ka, alam mo bang lapiting ka? Ganon? Nang ano? Nang Nang gulo? disgrasya. Alam niyo ba noong unang panahon, doon sa mga kasing edad ko, alam niyo ba yung lugawan sa Luneta, yung tambayan ng mga motor? Nakakatambay din kami doon, mga kapatid. O, isipin nyo na lang, lahat ng mga bikers noong unang panahon, yung mga big bikes, nakikisali lang ako kasi yung akin, 400 lang naman yung CC, yung mga nakaparada doon, 1,002, 750. Pero ang daming mga sa Luneta, ang dami doon sa doon sa Lugawan, sikat na sikat yun. Kaya nandun lahat yung mga bikes at doon nagkikita-kita, makikita mo lahat yung mga iba't ibang klaseng mga leather jacket, leather boots, so on and so forth. Kaya noon, siyempre, tingin mo sa sarili mo, sikat, famous, yan ang in na in. Kaya ganun ang itsura ko. Oh, pero alam niyo po, eto kwento ko sa inyo kasi kwento to ni Kuya Nandeng. Nung umuwi kasi si Kuya Nandeng, medyo na traffic kami, tapos nagkukwentuhan silang magkapatid, parang inaalala nila yung kung saan sila hinango ni Lord. So tawa ako ng tawa habang nakikinig ako sa kanila kasi para kayong nanonood ng pelikula doon sa kanilang mga kwentuhan. Tapos sabi sa akin ni Kuya Nandeng, alam mo ba, sabi niya na ikaw ang unang-unang babaeng ginastusan ni Alex. Sabi niya ganon. Ha? Sabi niya, oo, kasi ang babae ang gumagastos kay Alex noon. Uy! Oo nga ba ng hair niya? Mahaba talaga hair niya. Kasi nung napunta po siya ng ermita, parang 17 years old lang siya. Tapos kamukha siya ni Chucky. Ni Mabel. Hindi, si Chucky Castillo, kamukha siya talaga nung binata. So, tapos nagbibiro nga ako, sabi ko, akala ko pa naman ako ang pinakamagandang babae na pumasok sa buhay niya. Mali pala ako. Alam niyo po, sabi ni Kuya Nandeng, meron daw siyang naging girlfriend noon. Alin? Nakamukha daw ni Dina Bonnevie. Di nga ako makapaniwala. Oo. Yung pala hindi ako ang pinakamaganda. Siguro, si Minister Jerry kasi, marami doon sa lugar nila, doon nagtatrabaho sa ermita. Kaya yung mga, siyempre, pagka meron kang, nung unang panahon, siyempre, yung mga nagtatrabaho doon ay kakaiba ang mga appearances. Otherwise, hindi ba, Jers? Hindi. Gumaganda sa ilaw. Oo. So, yun, pagka po Ano yan nung unang panahon yun. nung unang panahon pa. Siyempre, pag wala ka kay Lord, siyempre kung sino yung maganda sa tingin mo, dahil kasi worldly. So, yun ang iyong lifestyle na salamat. At yung mga bata ngayon, ang mga apo, anak natin ay hindi na nasuong sa ganong pangyayari. Ha? Sa una, akala natin o ninyo, parang masarap pero wawasakin ang buhay ha? Bawasakin ha? So, makikita po natin talaga yung pagbabago na hinango talaga siya ni Lord doon sa buhay na yon. Tapos,
Nung una pong kita ko rin sa kanya, yung nakwento ko sa inyo nung Sabado, na nandun kami sa bahay nila Sister Virgie. Kung natatandaan niya, first time na makilala namin siya noon, first time na magkita kami. Tapos, ang natanong namin sa kanya, ang natanong pala nung kasama ko sa kanya, na sabi niya sa kanya, Brother Alex pa po noon, sabi niya, are you married? Natatandaan ko, ang sagot niya doon, I was married. So, ito po ay, alam na naman po ito ng marami. Pero, para alam nyo din. Okay, ito po yung nun. Kung maalala niya, pinasalamatan ko si Brother Max tsaka si Sister Wilma Lagman. Kasi may prayer meeting tayo dun sa Tan Mansano, yung Associates, yung legal na mga lawyers ang prayer meeting natin doon. Na-assign ako briefly. And then, siyempre, nung buhay natin nung unang panahon, hindi maganda. So, dahil ang aming ipa-file noon ay abandonment dahil umalis na nga yung previous. So, maghintay kami ng panahon. Tapos, ang nangyari, siyempre, merong mga investigation, so on and so forth. So, yung aking napangasawa ay married twice. So, ang nakakuha ng mga pangatlo ko. So, yun ang nag-ayos, si Brother Max tsaka si Sister Wilma, and the court declared na yung aking marriage ay null and void. So, noong mga panahon na yun, 6 years, wala. So, I stayed na single habang inaayos yung aking papeles and merong mga hearings, so on and so forth, until finally, it was declared null and void. And then, stay pa rin ako na single, and then the Lord, gusto ni Lord na maging masaya ako. Alam ko yon. At maraming mga kapatid ko o yung mga members na naghahanap para makapartner ako. Pero during that time, wala naman dahil nag-contemplate kung sa mga buhay na nung araw para bagang sa tingin ko sawan-sawa na hindi tama naman. And then kung bibigyan ng chance uli ni Lord, why not? Kaya nga kahit na yung mga senior ni Sister Ria na para bagang si Lord ang nagbigay ng word dahil ayaw naman niya sa akin. So yun yung mga sinabi niya kahapon, so on and so forth. Pero kapag si Lord ang na-please mo, siya ang gaganap ng makakabuti sa iyo. Ayan. Thank you, Lord. Para i-clear lang po natin yon kasi siyempre, meron din kailangan may transparency din tayo dahil isang pamilya naman po tayo dito. Yun pong sinishare po niya ay wala pa siya kay Lord noon. Tapos, nung mga panahon na yon, nandun pa nga po rin siya sa ermita. Tapos, dun lang din niya nakilala. Tapos, nung tinawag na nga po siya ni Lord at inalis na doon, nalaman niya all the while na hindi pala po sila married talaga. Dahil meron ng dalawang marriage before him. Kaya, pag sinabing null and void in the first place, no marriage ang nangyari. Yun ang aming i-final sa court at dineclare na null and void. O yun po ha, mga kapatid. At ang nito, yung tatay niya, siguro pag nakuha yung tanong kung paano nangyari doon sa bakit yung buong angkan niya, pati lola, gustong-gusto ko. Pero ang kanilang ikinatatakot nung ako'y pumupunta sa bahay nila yung kanyang tatay. Dahil alam niyo naman si Tatay Ed ay nakwento ng Sister Ria. Pero at that point in time, parang hindi naman ako natatakot sa kanya. Para bagang, kumbaga siguro, ang sabi lang sa akin, pakita mo sa akin yung yung papel mo. Kaya nung pinakita ko yung papel sa kanya, ayun na, ang simula, nakakapunta na ako sa kanila.
Ayon. Thank you, Lord, no? Dahil si Lord ay Lord ng maraming chances. Kaya inaayos po niya talaga ang buhay natin lahat. So, yung father ko po kasi, talagang ano po yun, maraming natatakot doon. Kaya po, yung mga umaakit ng ligaw, ayaw pumunta sa bahay. Kasi nga, mahigpit po yun. Tsaka, alam niyo naman ang buhay ng father ko. Pero, yun na nga, pagdating sa kanya, nagulat ako kasi gusto niya, ipakasal niya ako sa kanya. Right away. Oo, gusto niya. Eh, nung time na yon, Wala, on inaayos process pa. pa. Nasa process pa yung yung... Kaya noong mga panahon na yon, lalo ko siyang inaayawan kasi pag alam nila na pupunta si Brother Alex sa bahay, hindi ako pwedeng umalis. Sasabihin ko, aalis ako ha. Sabi niya, hindi pwede. Darating daw si Brother Alex. So parang hindi ako makaalis dahil darating siya. Parang lahat Parang kumakampi ganon. sa akin na hindi ko Oo. maintindihan. So, ganun din. Kasi kita ni Lord yung heart ng bawat isa. Kaya yung mga, halimbawa, nasa comfy family ka, ayusin nyo naman yung inyong mga marriages. Kung kayo nagsasama na hindi pa kasal, tsaka yung mga anak na nagli-live-in, so on and so forth, isaayos natin, meron namang batas dito sa lupa. And also in the eyes of God, maisaayos. Pwede naman mga kapatid. At kung basta maging faithful sa ating mga kanya-kanyang asawa. Huwag na yung kung ano-ano. Kasi walang idudulot na mabuti yan mga kapatid. Kung ikaw man ay nasuong doon, kahapon pa yon. Isaayos lahat. Pwede naman isaayos. At yan ay hindi naman sa tingin nila napakalaki ng gastos. Kayang-kaya tayong bigyan ng pagpapala ni Lord. Halos wala ka bang gagastusin kapag gusto mong itama ang naging kamalian sa pamumuhay mo sa previous life mo. Yes. Kaya po, kung mapapansin nyo si Pastor, pagka po kami napupunta sa mga outreaches natin at meron siyang mga nakikita na ganun pa rin yung buhay, parang gusto niyang tulungan, gusto niyang gawin lahat. Ayusin natin para yung blessing ni Lord hindi. Huwag maging sagabal yung gastos Oo. para maitama ang ating mga pagsasama. Kung kayo'y nagsasama na walang blessing ng Panginoon Diyos dahil hindi pa nakakomply kasi ang Romans 13 na lahat ng authority emanates from God, so susunod din tayo sa state authorities. At ilagay natin yung tamang kalagayan ng ating pagsasama. At huwag maging dahilan ng matagal na kasi wala naman, pareho din naman yan, hindi pareho. Isaayos natin. Ayan. Ang question po, kung 30 years tayong kasal, ilang taon nung nag-asawa tayo? 22 lang po ako noon, nung So, kinasal kami. 22 plus, Siya, 35 siya. hindi naman plus 13 lang. 22 plus 13. 30, Dahil 13 years ang 35 tama. nga. Tama ba ako? 35 nga. So ilang taon? 35 na pala ako noon? 35 ka lang noon. Sino yung 35 dito? Oo. Bata ka pa pala rin, no? Nung ikinasal po pala kami, bata lang din siya kasi 35 lang siya. Ako 22. Okay. Ngayon 65 na. Ngayon, ako 52. Di naman. Yee. Parang 51 and a half. So, ayun po. Kaya 30 years na kaming kasal. Pag iniisip nga po namin, actually parang kaya nag-iisip kami kasi hindi namin binibilang. Tapos pag 30 years na pala tayong kasal. Ayan. Paano daw po nag-propose si Pastor Alex? Propose? Ano yan parang series of events. Oo hindi talaga yung Oo, Pero yung mga angkan niya ang gustong mag-asawa na ako sa kanya. Kaya pinahintulutan ko naman. Iba! Salamat Kampi ko yan si Ima. Alam mo ba yun? Oo, lahat. Oo. Thank you pinaunlakan mo yung pagkulang ko. Ayan, thank you Lord. Tapos, teka lang hiwa-hiwalay kasi. Saan na ba yung kay...
Gusto mo ako nang magtanong sige, sa'yo? sige. Ikaw muna. Hindi ko Ay, makita kayo, mga kamanggagawa, may tanong ba kayo kay Sister Ria? Huwag na muna sa akin. Hindi, sige. Saan kayo unang nag-date? Sa McDonald's, sa Binondo. Ano in-order mo? McChicken. Chicken ba? McChicken sandwich. Ganito, tip Paborito lang, ko kasi mga yun, kapatid. Yan, tip para doon sa mga may mga boyfriend, girlfriend. Pagka meron kayong date, huwag kayong o-order ng burgers o mga ganon. Alam nyo kung bakit? Kwento mo. Huwag ko order. Dapat nga o-order Hindi. Kasi Kasi- naka-chancing ka dahil dun Paano yung chancing? Kasi po, paborito ko nun yung McChicken. Kukuha ko ng class card, sumama siya. Hindi siya actually date. Kasi kukuha ko ng class card, sabi niya, sasamahan Hindi, kita. date na sa akin yun. Oo nga, date na nga sige, sa'yo sige. Tapos, kumain kami. Di ba yung McChicken may mayonnaise yun? Pag kinagat mo, lumalabas yung mayonnaise. Tapos, pagkain ko, wala naman akong arte-arting kain, hindi kumain. Pagkain ko, lumabas yung mayonnaise dito. Gongyo yan. Anong ginawa mo? Ginanon. So, wag kayong, kasi medyo, alam mo, sister ka, may ka-date ka, tapos pagka kumain, pag subo mo, lalabas dito yung mga ganon. Parang gano'n, magaganon yung mga brothers. Pero pagkakatuon nyo na rin yun na para medyo, pagka meron date, wag na to sa mga kakain ka nung lalabas sa bibig mo. Parang gayahin nyo si Brother Bernie at si Sister Vivian. Ang unang date nila, alam nyo yung malaman, nako, matutuwa kayo dyan. Ang unang date nila, November 1. Siyempre yun. Hindi lang yun. Tsaka, ang unang date nila sa supermarket. Maging ba yun? Well, anyway, kami muna dalawa. Maraming magagandang istorya na pag kinontemplate mo, siguro pag tumatanda na pala, no? Parang yan, reminiscing ba ang tawag dyan? So, ite-treasure mo pala. So, yun tip sa mga huwag kayong kakain ng mga, tsaka pagka yung mga sisters, maliliit lang ang subo para, wag yung paghawak ng hamburger, 2 kamay, parang gano'n. Pwede namang hatiin, tapos, pero hindi ka mo baka mamaya nagpe-fake ka naman, wag naman, pero siya, walang fake yun. Kaya pagkain niya, okay na yun. Sabi ko, ano to cowboy, parang gano'n, ano? No. Sabi ni Sister Farah, na-appreciate daw po niya yung nung sasagutin na kita ay ang kinonsulta si Lord. Okay? Para po doon sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na yung mga Christians na mga kabataan. Pagka po mga desisyon na pangmatagalan, yung parang lifelong decision sa buhay mo, kailangan may word ka. Kasi po, ang Diyos ang nakakaalam ng future. Maski ang parents mo, hindi nila alam kung ano yung kinabukasan Maski yung mga kaibigan mo, hindi rin nila alam kung ano yung kinabukasan mo. Ang Diyos lang po ang may kakayahan na malaman yung future natin. Kasi yung future natin, nasa kamay ni Lord. Kaya importante po na ikonsulta po ninyo sa Panginoon bawat mga desisyon. Hindi lang po yung mga mabibigat, pero lalong-lalo na yung mga mabibigat na desisyon. Kasi tignan nyo po, kung ako po ay hindi humingi ng word kay Lord at sinunod ko lang kung ano yung gusto ko, di hindi ko po naging asawa si Pastor Alex. Sa totoo lang po, kino-consider ko po siyang greatest blessing ko. Kaya nga sabi ko, biru-biruan lang po namin na si Piolo ay papa ko at yung mga silagong, yung biru-biruan lang po namin yon. Pero kahit palitan mo siya ng 10 Piolo, hindi ko po siya ipagpapalit. Naubos siya. So yung mga mamimiss po kasi natin ang gusto ko lang pong i-share dun sa mga kabataan, mamimiss po kasi natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin kapag hindi natin siya kinonsulta at sinunod dun sa mga gusto niyang pagawa sa atin. Kasi wala pong plano ang Diyos
na hindi natin ikabubuti. Kaya importante Ang mahalaga, may word Beb, ka, may word ka talaga. Totoong Kristiyano, mapangasawa mo. Yes. Ayan na ha. Hindi lamang mabait, hindi lamang gwapo, hindi lamang, alam mo, may pera. Siyempre, gusto mo naman medyo stable. Pero ang pinakauna, totoong Kristiyano. Ayan ha. Oo. Totoong Kristiyano. Sabi, nag-aaway din ba kayo? Sino ang unang sumusuyo? Nag-aaway po, syempre. Wala naman po hindi nag-aaway, mga kapatid. Lalong-lalo na po nung bagong kasal kami. Kasi sabi ko nga, after 2 weeks na kasal, sabi ko, kaya pala yung mga tao sa mundo, pwede palang yung magsulian agad. Kasi parang ang hirap pala nung adjustment, lalo na po sa amin. 13 years yung gap namin, kaya masyadong po siya, seloso po siya nung mga panahon na yon. Kasi nga, sobrang ganda ko. Tapos basta ang seloso niya nung mga panahon na yon, kahit na sinong makausap, parang mamaya pag-aawayan na namin, ganon. Bawal lahat, Bawal lahat. Oo. Tapos bawal basta marami po talagang bawal. Ewan ko, ba't ganon yung kanyang yung kanyang orientation na pagdating doon. Kaya mahirap din po. Ano yan, ng mga unang panahon? Nung una. Ang hirap po talaga ng adjustment, talaga namin. Kasi doon mo na makikilala kung sino siya eh. Halimbawa, nagde-date kayo, nanliligaw sa labas, lahat ng mga magaganda lang, ganito, ganyan, yung buwan, ibibigay, ganito, pati araw, sa ilalim ng kung saan man yan. So, pero pagka kayong dalawa na sa totoong buhay na, magkaiba, male tsaka female, ang background magkaiba. So, yan ay talagang malaking balor kung kayo'y may salita ng Diyos. Paano nawala yung pagsiselos niya? Ganito po nawala yon. Sabi ko sa kanya, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyang sitwasyon, ayoko ng ganyan. Kasi pagka nagsiselos ka sa akin, para mong sinasabi sa mukha ko, wala akong tiwala sa'yo. Sabi ko sa kanya, eto, pangako ko sa'yo, ikaw lang. Habang buhay, pangako sa'yo. Ikaw lang. Sabi ko, wala akong gagawin na para magkasira tayo, pero ayoko ng ganyan. Pero ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw lang. Ganon. After po naman nun, nawala na yung niya. Nawala na ba? Oo naman. Nawala na yung pagsiselos niya. Kaya sa akin lang naman, mga kapatid, kung may asawa ka na, huwag ka nang pumunta sa iba. At kung meron mang nakikita ka, siyempre, pagka yung asawa mo nasa bahay lang, pagka magtatrabaho ka sa workplace, ang daming mga tukso. Naku, huwag mo na subukan. At basta uwi ka na sa bahay kasi yung workplace, hindi ko sinasabing masama, kailangan ang faithfulness sa mga asawa. Ha? Kapag mayroong mga aali-aligid dahil minsan nung unang panahon, parang laman tiyan, wala na tayo doon, ha mga kapatid. Kung sakali man nakilord na tayo, meron tayong takot. Kaya kung ikaw ay meron ng mahal sa buhay, wag nang titingin pa sa iba, hindi tama yan. Faithfulness sa mga kanya-kanyang asawa. Okay. Time na ulit. Okay. Okay. Time na ulit. So, lang po, sabi ni Direk, time na ulit. So, lang po, parang panghuling advice lang po, lalo na po dun sa mga kabataan. Ang plano po ng Diyos ang the best sa buhay natin, mga kapatid. Yung pong pagsiserve natin, napakaganda po nung maaga pa lang nakilala na natin ng Diyos. Kasi bata ka pa, marunong ka masusundan mo na, hindi kayong paikot-ikot dahil hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos. Ngayon, lalo na sa mga kabataan, bata ka pa, may guidance ka na. Alam mo na ang salita niya, alam mo na yung word niya. Kaya nag-guide ka na ng maaga pa, papunta doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. At sinasabi ko, may nagtanong nga po pala, sabi, wala daw po bang regrets at nag-full time? Wala po. Kahit po dumanas kami, lahat kami rito, dumanas din po kami ng mga sitwasyon na sobrang hirap, pero hindi pa rin po namin ipagpapalit yung buhay na naglilingkod sa Panginoon.
Amen, amen. Oh, let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po na bigyan kami ng pagkakataon muli na mailahad ang aming buhay at ang inayos mong aming mga buhay at patuloy na inaayos. Lahat po kami, kamanggagawa, kayo po ang nanguna sa pagtutuwid sa aming pamumuhay. Ganon din po ang ginagawa po ninyo sa lahat ng aming mga napapastulan at papastulan pang para mamuhay ng naayon sa salita ng Diyos para sa kaayusan ng pamumuhay. At Lord, special favor po na ipakita sa aming lahat ang pangyayaring ito kung ang ninanasa ninyo sa buong mundo, ipakita sa lahat ng mga Kristiyano. At kami rin po ay nagbabahagi ng mga ginagawa niyong kabutihan in spite dito sa pandemic na to. At alam kong aayusin po ninyo ang Pilipinas. Ang mga pamunuan, kayo po mangunguna, bibigyan po ninyo ng wisdom. Ang mga hindi lamang po sa political rulers, pati po sa business world, sa military, sa lahat po, sa mga may kakayanan para i-develop, tulungan ng mamamayang Pilipino. Kayo po ang manguna sa puso't kaisipan ng lahat ng namumuno na sektor sa Pilipinas. Your wisdom be upon all the rulers dito sa Pilipinas. And also, we pray for the peace, prosperity, and conversion ng Israel na ang salvation is only through our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, God mga bless us kapatid. all po. Ay Sister Delicia Bernardo, anak daw siya ni Brother Nick na nasa Sydney. Amen. At tuwang-tuwa siya at nakakapag-fellowship na ulit daw siya sa Comfy. Amen. Thank you, Lord po. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy